Ito ang balita. Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Rosalie Cos. Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Mahigit 400 illegal foreign workers na naaresto sa isang scam hub na tila Pogo sa Parañaque City. Prioridad na maipadeport ng Bureau of Immigration sa lalong madaling panahon. Mga kaanak at abogado ni Mary Jane Veloso patuloy naghihintay ng tugon ng Malacanang sa kahilingan nitong palayain na. Panibagong pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo, nakaamba sa susunod na linggo. Una sa ating mga balita, isang scam hub na nag-o-operate na tila Philippine Offshore Gaming Operators o POGO workers ang nahuli. Nasa 400 foreign workers ang kasamang naaresto dito. Prioridad naman ng Bureau of Immigration o BI na maipadeport ang mga ito sa lalong madaling panahon. Ito ang balita ni Dante Amento. Hawak ngayon ng mga otoridad ang mahigit 400 Philippine Offshore Gaming Operator o POGO workers na nahuli sa isang scam hub sa Parañaque City noong Miyerkules, January 8. Ayon sa Bureau of Immigration, tinulungan sila ng National Capital Region Police Office o NCRPO para sa detention facility ng mga ito. Dagdag pa ni Immigration Commissioner Attorney Joel Anthony Viado, iba't iba ang nationality ng mga naaresto. Ngunit karamihan sa kanila ay Chinese nationals. Sa ngayon, pinaka-prioridad anya ng pamahalaan ay maipadideport ang mga ito pabalik sa kanilang pinanggalingang mga bansa. Immigration-related offenses. So, kakasuhan namin in accordance with immigration laws kung anong violation. That is actually the objective is immediate deportation. Patuloy anya ang surveillance ng immigration para sa iba pang mga natitirang POGO worker na hindi umalis ng bansa pagkatapos ng December 31, 2024 deadline na ibinigay ng gobyerno. Ongoing lang yung ating surveillance ng iba't ibang mga establishments. So we will give you reports from time to time, but as of the moment, yan yung medyo malaking operation na implement. Tiniyak ng Immigration at Department of the Interior ang local government o DILG na hindi titigil ang pamahalaan sa paghahanap sa illegal pa ring nananatili sa bansa. Kahit magtago sila, mahahanap namin. Akala nila na ang batas ng Pilipinas hindi umiiral sa kanila, nagkamali sila rito. Pagpapaliwanagin din ni Interior ang Local Government Secretary Junvic Rimulya ang Parañaque City Government kaugnay dito. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inulat ng Department of Tourism na bumaba ang bilang ng naitalang Chinese arrival sa Pilipinas noong 2024. Samantala, patuloy namang nangunguna ang South Korea sa number source market ng dayuhang turista sa bansa. Ito ang balita ni Joan Nano. Naobserbahan ng Department of Tourism ang malaking nabawas sa bilang ng Chinese nationals na dumating sa Pilipinas noong 2024. Sa isang panayam kahapon, natanong kay Tourism Secretary Cristina Frasco kung nakaapekto ba ang total ban ng POGO hub sa arrival ng Chinese nationals sa Pilipinas. Ayon sa kalihim, umabot lamang sa nasa 300,000 ang naitalang Chinese arrival noong nakaraang taon. Well, I can only speak to the raw data that has been provided to us on the basis of the arrivals themselves. And without drawing conclusions, the clear difference between the Chinese arrivals in the pandemic, which exceeded 1 million, and the Chinese arrivals as of 2024, which is a little over 300,000, would show that the barriers to entry into the Philippines, including and chiefly the suspension of the electronic visa, gravely affected the Chinese market for the Philippines.
Buwan ng Mayo noong nakaraang taon nang maghigpit ang Pilipinas sa visa requirements ng mga dayuhang Chinese na bumibisita sa bansa. Kasunod ng dumaraming bilang ng mga peking application na natatanggap ng embahada maging ng konsulado ng China. Nauna na ring ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapatupad ng POGO ban sa Pilipinas kasunod ng dumaraming krimen na iniuugnay sa operasyon nito. Samantala, patuloy namang nangunguna ang South Korea bilang source market ng mga turistang bumibisita sa Pilipinas. Gayon din ang mga turista na nanggagaling ng Estados Unidos maging ang mga taga-Japan. So we are doubling down on our efforts to ensure na mas madadagdagan pa yung mga tourists natin from South Korea. Kasama na din dyan yung ating mga turista from the United States, especially with the new direct flights that have been mounted from the US that include San Francisco to Manila, Seattle to Manila, and the like. Kasali din dyan yung Japan dahil napaka-encouraging ng tourism statistics from Japan coming into the country, and napakadami nating mga tourism products that are attractive specifically to the Japanese market. Kasama rin sa mga pinasalamatan ni Secretary Frasco ang mga turista mula sa Australia na bumibisita sa ilang award-winning island at destination sa Pilipinas. Samantala, kumpiyansa rin ng DOT na tataas ang tourist arrivals ng mga taga-India dahil na rin sa pagkakaroon ng electronic visa o Electronic Travel Authority na una nang ipinag-utos ni PBBM. Joanano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagdeklara na ring walang pasok sa mga paaralan at tanggapan ng lokal na pamahalaan ang Quezon City dahil sa isasagawang National Rally for Peace ng isang religious organization sa January 13, araw ng Lunes. Samantala, wait and see naman ang isang House official sa kahihinatnan ng rally, lalo na at nakasabay din ito sa resumption ng sesyon ng Kongreso. Ito ang balita. Suspendido ang face-to-face classes sa public daycare hanggang senior high school, gayon din sa alternative learning system sa Quezon City sa Lunes, January 13, 2025. Ito ay dahil sa isasagawang National Rally for Peace ng isang religious organization. Magpapatuloy naman ang pag-aaral sa lahat ng pampublikong paaralan sa pamamagitan ng alternative delivery mode. Wala ring pasok sa mga opisina ng lokal na pamahalaan ng Lungsod Quezon, liban sa health services, disaster preparedness at response, law and order at iba pang essential services. Nasa diskresyon naman ng private schools at private companies kung magsususpindi ang mga ito ng kanilang pasok. Bukod sa Quezon City, idineklara rin ng Malacanang na walang pasok sa mga klase at government offices sa mga lungsod ng Pasay at Manila. Sa bisa ito ng Memorandum Circular No. 76. Samantala, wait and see naman ng isang House official sa kahihinatnan ng rally, lalo na at nakasabay din ito sa resumption ng sesyon ng Kongreso. Sa Lunes, January 30 na rin ang balik sesyon ng Kamara pagkatapos ng December holiday break. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, nakaantabay ito sa hakbang ng religious organization. So, ako naman, wait and see. We'll see kung ano yung lalabas dito sa rally na to, whether it's political or non-political. So, we'll have to wait until Monday kung ano talaga yung mangyayari. Wala tayong karapatan to make any judgment at this time na kung ano yung purpose talaga nun until we see the actual event. Dagdag pa nito, nirerespeto ng House members ang karapatan ng anumang grupo sa kalayaan sa pananalita. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Aasa na lang sa kontribusyon ng mga miyembro ang Philippine Health Insurance Corporation. Ayon kay PhilHealth Senior Vice President for Fund Management, Renato Limsiaco Jr., dito nila kukunin ang ibibigay na benepisyo sa mga indirect members matapos hindi sila bigyan ng subsidiya sa ilalim ng 2025 budget. Ang indirect members ay ang mga indigent na tinukoy ng Department of Social Welfare and Development na mga benepisyaryo ng 4Ps.
senior citizens at mga taong may kapansanan. Ayon kay Lim Siaco, tinatayag na sa mahigit 200,000 piso ang makokolekta nila sa direct contributors ngayong taon. But on the regular operations natin, balik ho tayo doon sa budgeting system natin. Magkano ang source of money available? Direct, indirect, investment, and surplus. And based on that one, magkano ang ating i-allocate para sa benefit ng ating mga miyembro and for the admin expenditures, no? Muli namang tiniyak ng State Health Insurer na may sapat pa silang pondo para sa expansion ng kanilang health package benefits. Epektibo na ngayong Enero ang nasa 50% increase sa makukuhang health benefits na sasagutin ng Philippine Health Insurance o PhilHealth. Nangangamba naman ang samahan ng mga pribadong ospital sa bansa dahil baka madelay lalo ang pagbabayad sa kanila ng utang ng ahensya na nasa 6 na bilyong piso. Ito ang balita ni Benedict Samson. Kahit zero budget subsidy ngayong 2025 ang Philippine Health Insurance, ipinatupad pa rin ito ang nasa 50% increased benefits para sa nasa 9,900 na sakit na sasagutin ng PhilHealth. Gaya na lamang ng typhoid fever na mula sa dating 13,000 pesos sa ilalim ng 30% package rate, ngayon ay nasa 19,500 pesos na ang maaaring ma-avail. Ang hydrocephalus na mula sa 22,490 pesos, aabot na sa higit 33,000 pesos ang maaaring makuha. At sa mga pasyente na mangangailangan ng operasyon sa utak, mula sa higit 49,000 pesos ay aabot na sa 73,000 pesos ang maaaring ma-avail. Ayon kay PhilHealth Senior Vice President Finance Policy Sector, Dr. Israel Francis Pargas, may ilan din namang sakit ang may bukod na increase gaya ng kidney transplant, peritoneal dialysis, hemodialysis at myocardial infarction. Yun po yung nabanggit ng ating presidente na top 10 leading causes of mortality and morbidity. And of course, yun pong ating mga Z-benefit packages. Sila po ay hindi nakasama sa 50% because in-increase po natin sila ng kahiwalay. Ang dating kidney transplant na may benefits na 600,000 pesos, ngayon ay nasa 865 hanggang 2.1 million pesos na ang maaaring makuha. Bukod dito ay mayroon na rin package para sa oral health service, emergency care at eye care ang PhilHealth. Ikinatuwa naman ng iba't ibang samahan ng mga health professional ang pagtataas ng benepisyo, pero ang Private Hospital Association of the Philippines o PAPI nangangamba naman na baka dito ay magkaroon ng delay ang pagbabayad sa kanila ng PhilHealth. Ayon sa PAPI, nasa 6 na bilyong piso pa ang utang sa kanila ng PhilHealth na hindi pa naibabalik mula pa noong COVID-19 pandemic. And these unpaid claims put private hospitals in a high financial risk, especially now that the new hikes will be put into motion. This will also add more strain to the financial stability if those unpaid claims remain unaccounted for. Pagtitiyak naman ng PhilHealth na ibabalik ito basta maipasa sa kanila ang mga kaukulang dokumento. On the part of the hospitals, our providers, we are also requesting quality claims na ma-submit nila. Not only quality claims, mabilis na pag-submit ng claims pati. Because if they are submitting the claims in 60 days, talagang 2 months delayed na sila. On our part, our commitment to PHAPI is to reconcile with them as to what claims compose these approximately 5 billion pesos worth of claims. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy ang panawagan ng mga kaanak at abogado ni Mary Jane Veloso na palayain na ito. Ngunit wala pa rin silang natatanggap na opisyal na tugon mula sa pamahalaan. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Mahigit 3 linggo na ang nakalilipas nang makabalik sa bansa si Mary Jane Veloso matapos ilipat dito ng Indonesian government ang kustodiya ng Filipina drug convict. Ngunit wala pa rin katiyakan ng mga kaanak at abogado ni Mary Jane kung kailan siya tuluyang palalayain ng gobyerno ng Pilipinas. Paliwanag ni Attorney Efraim Cortez, isa sa mga legal counsel sa kaso ni Veloso,
May karapatan si Mary Jane na mabigyan ng executive clemency ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para na rin sa humanitarian reason. Ang panawagan namin, absolute pardon. At sa tingin namin, wala naman itong balakid at hindi maapektuhan ng anumang bilateral agreement between Indonesia and the Philippines kasi ang kondisyon lang naman na inimpose ng Indonesia sa Pilipinas ay huwag nang galawin yung conviction ni Mary Jane for yung drug conviction niya sa Indonesia. Kung pag-uusapan naman ang rehabilitasyon ni Mary Jane bilang convicted prisoner, ayon kay Attorney Cortez, bahala na ang Pilipinas dito. Maging ang mga benepisyo at karapatan nito sa ilalim ng Philippine law bilang isang convicted person. Ngunit lumipas ang holiday season, maging ang kaarawan kahapon ni Mary Jane, wala pa rin silang natatanggap na katiyakan mula sa pamahalaan. Wala pang official correspondence from any of the government agencies na pinadala sa family or sa lawyer ni Mary Jane. Sa kabila nito, umaasa pa rin ang kampo ng mga Veloso na susunod din ng Pangulo sa agarang pagpapalayang ginawa sa 9 na Australian convicts matapos pabalikin sa kanilang bansa mula sa Indonesia. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinundena ni outgoing US President Joe Biden ang desisyon ng Meta na alisin ang kanilang third-party fact-checking program sa Estados Unidos. Tinawag niya itong nakakahiya kasabay ng pagsasabi na mahalaga ang pagsasabi ng katotohanan. Sinabi pa ni Biden na taliwas ang naging hakbang na ito ng kumpanya sa pagsusulong ng bansa sa katotohanan. Ang Meta ay ang parent company ng Facebook, Instagram at Threads. Magpapadala si Chinese President Xi Jinping ng mataas na opisyal bilang kinatawan sa inauguration ni US President-elect Donald Trump. Kinumpirma ng Beijing sa transition team ni Trump ang planong ito at kabilang sa mga opsyon sina Vice President Han Sheng, Foreign Minister Wang Yi o Politburo Standing Committee member Chai Chi. Binanggit ng mga eksperto na bihira ang ganitong hakbang, lalo na't mahigpit ang kompetisyon sa pagitan ng China at US. Ipinapakita rin ito ang maingat na diskarte ng China sa relasyong diplomatiko nito sa paparating na administrasyon ni Trump. Nagbabalik ang Ito Ang Balita Weekend. Muling nag-issue ng radio challenge ang Philippine Coast Guard laban sa barko ng China Coast Guard na nasa West Philippine Sea. Ayon sa PCG, nananatiling nakadeploy ang BRP Teresa Magbanwa sa paligid bilang pagsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naglalayong hadlangan ang normalisasyon at legitimization ng mga iligal na aksyon ng Chinese Coast Guard. Ang deployment ng PCG White Ship ay nagpapakita o pagpapakita ng kanilang commitment sa pagsubaybay at pagpapanatili ng ating presensya upang hadlangan ang mga iligal na aktibidad ng Chinese Coast Guard habang sumusunod sa mga prinsipyo ng non-provocation. Bukod dito, ang patuloy na pagbabantay ng BRP Teresa Magbanwa ay nagsisilbing proactive na hakbang upang matiyak na ang mga mangisdang Pilipino ay maisagawa ang kanilang mga aktibidad ng walang banta ng panggigipit o pananakot. Giit pa ng PCG, ang CCG Vessel 3304 ay iligal na naglalayag sa baybayin ng Zambales. Nagpatupad ng panibagong reshuffle ang pamunuan ng pambansang pulisya 2 araw bago ang pag-uumpisa ng election period. Kasama sa inilipat ng pwesto ay si Philippine National Police Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo na itinalaga bilang bagong director ng Police Regional Office 3 o Central Luzon. Si Colonel Rodolph Tuanyo ang itinalagang kapalit ni Fajardo bilang tagapagsalita ng PNP. Inilipat naman bilang director ng Police Regional Office 7 o Central Visayas si Police Brigadier General Red Maranan. Si dating PNP Drug Enforcement Group Director Police Brigadier General Eliazar Mata ay ginawa namang hepe ng PNP Highway Patrol Group, habang si Police Colonel Rolando Cuya Jr. ang inilagay bilang hepe ng PNP DEG. Inilagay naman bilang Deputy Commander ng Area Police Command Southern Luzon si Police Brigadier General William Segun at Directorate for Controllership si Police Brigadier General Bowen Masauding.
Inilaga bilang Acting Director ng Police Regional Office 9 si Police Brigadier General Roel Rodolfo. Ang naturang balasahan ay epektibo kahapon, January 10. Sinampahan na ng reklamong murder ng Calapan City Police Office ang tricycle driver na suspect sa pagpatay kay two-time SEA Games gold medalist Mervin Guarte. Selos ang isa sa tinitingnang motibo sa ginawang pagpatay. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Pinangalanan na ng Calapan City Police Office ang suspect sa pagpaslang kay two-time SEA Games gold medalist Mervin Guarte noong Martes. Ayon kay Calapan City Police Office Chief Police Lieutenant Colonel Roden Fulache, ang suspect na si Dionisio Calooy alias Uni ay sinampahan na nila ng reklamong murder sa prosecutor's office. Matagal na pong personal grudge yung kaya talaga pong binabantayan ng ating suspect na umuwi itong ating biktima. Sinabi din ni Lieutenant Colonel Fulache na selos ang nakikita nilang motibo sa krimen. May duda yung yung ating suspect na nagkaroon ng relasyon yung kanyang kalibin at saka itong ating biktima. Matagal na rin umanong may personal grudge ang suspect kay Guarte dahil magkakompetensya ang dalawa sa sports. Na-discover din po namin na simula nung pagkabata nila parang mayroon na pong rivalry na namuo din sa kanila dahil yung sa mga palaro, katulad po ng yung mga nung una po kasi uso yung mga paboxing, nagkakalaban po sila pero laging talo po itong suspect. Laging panalo po itong ating biktima. And dahil sa mga laro po ng basketball, meron din pong naging mga ganun po. May mga rivalry simula nung childhood nila. Samantala, hinihintay ng pulisya ang warrant of arrest laban kay Calooy bago ituloy ang manhunt operation laban sa kanya. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bad news para sa mga motorista. Sa ikalawang magkasunod na linggo ngayong Enero, muli na namang magpapatupad ng panibagong oil price hike ang mga kumpanya ng langis. Sa inisyal na pagtaya ng mga oil company, maaaring tumaas sa 80 centavos hanggang 1 peso ang presyo sa kada litro ng diesel, habang nasa 70 hanggang 90 centavos naman ang posibleng maging dagdag sa presyo ng gasolina, maging sa kerosene. Ayon sa Department of Energy, isa pa rin sa pangunahing dahilan ng oil price hike ang pagbabawas sa produksyon ng Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC, gayon din ang tumataas na demand sa langis. Nagbabala ngayon ang Department of Health hinggil sa kumakalat na mensahe sa social media tungkol sa umano'y isang miyembro ng Faculty of Medicine na nagbabahay-bahay at nag-aalok ng blood sugar test. Ayon sa nasabing post, ang mga karayom umanong ginagamit sa nasabing blood sugar test ay kontaminado ng HIV. Sa isang pahayag, sinabi ng DOH na kinumpirma na rin ng Philippine National Police na walang batayan at nananakot lamang ang kumakalat na mensahe. Muli namang hinikayat ng DOH ang publiko na huwag i-share ang anumang unverified post na magdudulot lamang ng takot at alarma sa publiko. Kaakibat ng pag-usbong ng turismo sa lungsod ng Baguio ay ang hamon naman ng pagdami ng basura sa City of Pines. Ngunit may bagong programa na ginagawa ang lokal na pamahalaan ng Baguio upang ang pagdami ng basura ay mapakinabangan pa ng syudad. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Mapa summer o holiday season, hindi nawawala sa bucket list na pinupuntahan ng mga turista ang summer capital of the Philippines, ang Baguio City. Mula sa malamig na simoy ng hangin, mga kakaibang adventure hanggang sa mga delicacies na gawa mula sa strawberries at Instagrammable na mga tourist spot, ilan lamang yan sa mga maraming dahilan kung bakit dinarayo at binabalik-balikan ang Baguio. The weather is very pleasant and cold also. Like, it feels very refreshing over here. Yeah, it's very nice actually. Yeah, it's the first time we visiting Baguio and we never expected like such a beautiful places. Like, it's really beautiful. The different kinds of places like stone and the botanical garden and this river and lake and everything. But it's very attractive, yeah. I love this place. I will visit it again with my parents.
Nitong 2023, nakapagtala ang lungsod ng higit 1.3 million na tourist arrival, pero kaakibat ng patuloy na pagsigla ng turismo ng City of Pines ang mga hamong kinakaharap nito. Isa na nga rito ay ang problema sa basura, kaya naman gumagawa ng paraan ang lokal na pamahalaan ng Baguio upang huwag itong lumala. We already abandoned waste to energy project namin. And instead, we have already shifted to WTR. Ibig sabihin ito, waste to resources. We're not treating waste as a waste, but we're treating waste as a resource. Kaya nga, ito na yung programa namin ngayon, yung circular economy. At we're working closely with the United Nations Development Program. Sa tala ng Baguio City, aabot sa 592 na tonelada ng basura ang na-degenerate ng lungsod kada araw. Yan ay mas madami kumpara sa 400 tonelada ng nakokolektang basura kada araw noong pre-pandemic at 320 tonelada noong panahon ng pandemya. Meron din kami tinayo na aming Black Soldier Flight Facility para ito yung mga paglalagyan namin ng mga food waste. As much as possible talaga, kailangan talaga sa segregation pa lang point. Ibig sabihin doon sa household pa lang, i-segregate na yung food waste. Ang problema kasi, paano i-dispose yung food waste? Kaya tinayo namin ang aming Black Soldier Flight Facility para doon namin dadalhin yung aming para kainin ng mga larvae. So nagtatayo pa kami yan, nagpropagate pa kami yan para itayo namin sa iba't ibang mga barangay. Batay sa 2022 Waste Analysis and Characterization Study, halos 36% ng basurang nakokolekta sa Baguio ay biodegradable o nabubulok. 30.82% ang nare-recycle habang 32.55% naman ang residual o mga basurang hindi na pwedeng i-recycle. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, ang pagtaas ng produksyon ng basura ay dulot ng pagdami ng mga turistang dumarating o bumibisita sa syudad. Gayon din ang pagkahilig ng mga residente sa online purchases kung saan andyan ang packaging and wrapping ay nakakadagdag sa malaking volume ng basura na nakokolekta kada araw. Dagdag pa ni Magalong na kailangan pa rin ng disiplina at pakikiisa ng mga residente at turista sa proper segregation ng mga basura. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isinailalim na sa state of calamity ang probinsya ng Negros Oriental upang matugunan ang mga pangailangan ng mga residente sa probinsya na apektado sa nangyaring pagsabog ng Bulkang Kanlaon noong December 9. Samantala, bilang tugon sa mga karaingan ng mga apektadong residente, inihahanda na ng Canlaon City Local Government Unit ang cash assistance, pagbibigay ng alternatibong mapagkakakitaan at pansamantalang matitirhan. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Lungkot at hirap. Ito ang nararanasan ng ilang evacuees dito sa Canlaon City dahil sa isang buwan na nilang pamamalagi dito. Pinipilit na lang din nilang tanggapin ang kanilang sitwasyon dahil alam nilang para rin ito sa kanilang kaligtasan at ng kanilang pamilya. Maluwir ako sa mga bata nga mabiktahan, magli-apektuhan sila. Marami bagay. Mauna-unaan mong kaguol, nga naingunan ni, dawato na lang. Mayroon tao, balhinon me, o dili lang may magkalisod-lisod ba ng bisag, ng kuan na lagi na ang mga bata. Naamalay ihatag ni sa gobyerno, no, murag, may nag-ibalahin rin, ma'am. Kung gusto, ma'am, nga tagaan po mi og kuan ba, kaning paningabuhian na mo, nga makatabang po na mo, ma'am, sa mga sulupirin. Batid ng lokal na pamahalaan ang hirap na nararanasan ng mga kababayan nating naiipit dahil sa pag-aalboroto ng bulkan at hangad din itong maipagkaloob ang lahat ng kanilang pangangailangan. The province of Negros Oriental has already declared a state of calamity to respond to the needs of Canlaon City because of the eruption of Mount Canlaon. Sa pamamagitan nito ay magagamit na ng probinsya ang Quick Response Fund para sa pangangailangan ng disaster preparedness at community support. Kasama na rin sa paghahanda ng lokal na pamahalaan sakaling itaas na ang alert level status ng bulkan ay ang pansamantalang paglalagakan ng nasa mahigit 100,000 mga residente na kailangang ilikas. We would rather, but as much as possible, ang inaano namin dito is, kaya nga po nagkaroon tayo ng 10 city, Himamaylan. Believe na mas advantageous po yun sa kanila po. No? For one po, there will be distribution of burden po.
Kasi kung malipat sila doon sa Himamaylan, then other LGUs will be involved to share not only the resources but their manpower in managing the camp. Inihahanda na rin ang iba't ibang assistance na ipagkakaloob sa mga apektadong residente, gaya ng cash assistance sa pamamagitan ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o AX program ng Department of Social Welfare and Development. Nakikipag-ugnayan na rin ang LGU sa Department of Labor and Employment o DOLE at TESDA para sa gagawing livelihood training and funding. Samantala, meron na rin nakahandang plano ang pamahalaan sa temporaryong malilipatan ng mga residente. Malaking hamon man para sa mga lokal na pamahalaan na maibalik sa normal ang pamumuhay ng kanilang mga constituent. Ngunit nananatiling prioridad pa rin ang kaligtasan nilang lahat. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa ika-4 na araw na ang active wildfire sa Pacific Palisades sa Los Angeles, California. Mula sa Reseda Boulevard sa Tarzana area ay makikita ang mamula-mulang usok dahil sa lumalagablab pa ring apoy. Ayon sa Fire Authority sa Los Angeles, nasa 21 acres o halos 8 hektarya na sa Pacific Palisades pa lamang ang natutupok na apoy. Samantala, pinag-aaralan na ng mga eksperto kung paano pa mapipigilan ang paglawak ng pinsala dulot ng wildfire sa ibang lugar sa Southern California. Itinuturong dahilan ng mga otoridad ang hindi maayos na pangalaga sa kalikasan, mga lumang istruktura at kakulangan sa urban planning kaya lumalala ang apoy. Nangako naman si Los Angeles Mayor Karen Bass ng komprehensibong investigasyon upang matukoy ang mga hakbang na kailangang gawin para sa rehabilitasyon. Samantala, itinuturing ang 2023 at 2024 bilang mga pinakamainit na taon sa kasaysayan. Ayon sa World Meteorological Organization o WMO, umabot sa 1.5 degrees Celsius ang pandaigdigang temperatura sa mga taong ito. Ipinahayag ni Johan Rockstrom mula sa Potsdam Institute for Climate Impact Research na ito ay malinaw na babala ng mas matitinding sakuna dulot ng pagbabago ng klima. Noong 2024, mahigit 300 bilyong dolyar ang halaga ng pinsalang dulot ng matinding sakuna sa iba't ibang bansa tulad ng Spain, Kenya, Estados Unidos at Nepal. Sa Los Angeles, patuloy ang pag-apula sa malaking wildfire na sumira sa libu-libong gusali at nagpalikas sa libu-libong residente. Tinukoy ni President Joe Biden ang mga sunog bilang ebidensya ng totoong epekto ng pagbabago ng klima. Balikan naman natin ang malalaking balita sa nakalipas na linggo. Ito ang Balita Weekend Refresh. ₱16 billion refund ng Meralco ibabalik na sa customers sa Abril ayon sa Energy Regulatory Commission. 16 billion is the number that came from Meralco that they said they are ready to refund for the period 2022 to 2024, I think, to end 2024. 4 na tauhan ng Bureau of Corrections inalis sa pwesto kasunod ng stabbing incident sa maximum security compound ng New Bilibid Prisons noong January 2. As of yesterday, nagpadalo na nga po ng sulat. Although ang PNP po ay pumunta na po dito at kumuha na po ng mga impormasyon with regards to the CHR. So we have yet to know, maybe today, kung ano po ang kanilang magiging action dito. Umano'y politika sa likod ng pagtatanggal sa Vice President at mga dating Pangulo ng Pilipinas sa National Security Council itinanggi. NSC iginiit na karapatan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na baguhin ang mga miyembro ng kanyang Advisory Council. Talagang politically motivated yung reorganization ng National Security Council. Maski rin tayo in the past, nung reorganize siya na 1986 at noong 2001, ang political motivation noon ay magkaroon ng greater democratic participation, inclusiveness, in-expand nga pati nga private sector and non-governmental organization. Ito po ay merely an exercise of presidential discretion because the National Security Council is an advisory body to the President. Therefore, the President has the authority
to reorganize it at any time. Pananatili ng mastership ng China sa exclusive economic zone ng Pilipinas, parte ng Chinese intimidation, coercion at aggression ayon sa National Security Council. Well, mukhang parte ito ng intimidation, parte ito ng coercion, aggression, deception na ginagawa ng China. Mga naantalang proyekto ng pamahalaan at paggastos sa 2025 budget, tinalakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa unang full cabinet meeting ngayong taon. Pagkakasama ng Philippine Military Academy at Philippine National Police Academy sa education sector budget, idinipensa ng Malacanang. Alam nyo, yung language of the Constitution is not that specific, no? Na sinabi, education. You have to look at this with a more with a broader understanding. Isang kongresista walang impormasyon sa umano'y 777 scheme sa pamahagi ng ayuda. Sa totoo lang yung 777, hindi ko alam yun. Ilang negosyo napipilitang magtaas ng presyo ng paninda kasabay ng pagtaas ng inflation rate. Kuryente, renta at LPG pangunahing nag-ambag sa pagtaas ng December inflation ayon sa Philippine Statistics Authority. Level niya, ang NCR, yung average price ng kamatis noong Disyembre 2024 ay nasa 213 pesos and 45 centavos. Kung ikukumpara natin nung Disyembre nung 2023, ito ay nasa 64 pesos and 57 centavos lang. So talagang malaki yung kanyang increase. Radio mobile booth at mobile clinic ng Members Church of God International at UNTV dumayo sa Las Piñas City para maghatid ng mga libreng serbisyo. Siyempre po malaking tulong kasi ang mahal-mahal ng gamot ngayon tsaka ang mahal-mahal magpapedya kasi pedya nga lang din ito magkano na tapos pag hindi pa gumaling ibabalik ulit. Kaya para sa akin malaking tulong. Natutuwa nga ako, nagpapasalamat at mayroong gamot na libre. Canadian Prime Minister Justin Trudeau nag-resign na. I intend to resign as party leader, as Prime Minister, after the party selects its next leader through a robust, nationwide, competitive process. Ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP at iba pang programa ng Department of Social Welfare and Development in-exempt ng Commission on Elections sa spending ban. Aksyonan na natin yung application para sa exemption ng DSWD sa mga programa nila, lalo-lalo na yung ayuda distribution. Kasama doon yung AIX at siyempre kasama yung AKAP. Guidelines para sa AKAP beneficiaries posibleng ilabas sa susunod na linggo. National ID kailangan sa pagkuha ng ayuda. Should be ready by next week. I think they met already last Friday and then so siguro finalizing na lang, uupo na naman sila ulit this week and give it another week. Baka by next week, meron na po yan. Before the end of January, should be okay, ma'am. Napaulat na paglabas ng bansa ng self-confessed hitman na si Edgar Matubato, iimbestigahan ng Bureau of Immigration. Palasyo, wala umanong kinalaman sa pag-alis nito sa bansa. Wala kaming masabi dyan dahil we have no connection with Mr. Matubato. No? Whatever is his purpose in going out, we cannot control that. Mga grupong naghain ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte na nawagan na sa Kongreso na aksyonan na ang reklamo. Congress, impeach Sara Duterte now! Congress, impeach Sara Duterte now! Nananawagan po kami sa Kongreso na ihain na ito at proseso na. Huwag nang patagalin sapagkat kawawa ang ating bayan kung di natin isusulong itong impeachment na ito. Fact-checkers ng Meta sa kanilang social media platforms tatanggalin na. We're going to get rid of fact-checkers and replace them with community notes similar to X, starting in the US. Marcos administration dapat handa sakaling umatras ang Estados Unidos sa pagbibigay ng military aid sa Pilipinas ayon sa isang analyst.
Kaya dapat mag-adjust, mag-ready tayo, mag-prepare tayo. Depende kung anong ipe-present natin sa Estados Unidos. Kung may ipapakita natin sa Estados Unidos na napakahalaga na ipagpatuloy yung pagbibigay ng military aid sa atin at ma-appreciate ng Trump administration yung kahalagahan noon, ay pwede magpatuloy. Listahan ng areas of concern, inilabas na ng COMELEC. 38 lugar sa bansa na pabilang sa red category. Akala po porket naka-red, matatakot. Again, sa mga kababayan natin, hindi po porket nakita nyo yung area ninyo na naka-red, ay dapat na kayong matakot. Lumipat muna kayo sa ibang lugar. Hindi po yung ganon. Ibig sabihin lamang, mas may makikita kayong mas madaming mga dagdag na puwersa ng AFP at PNP. At number 2, medyo mas mahigpit pa lalo ang pag-i-implement ng mga checkpoints natin. This is a directive sa amin, sa COMELEC, sa AFP, and PNP. Taas pasahe sa LRT-1, posibleng maging epektibo sa Marso o Abril kapag naaprubahan ng Rail Regulatory Unit ng Department of Transportation. Pwedeng hindi ma-approve, pwedeng ma-approve yung request nila, or pwedeng may increase pero lower than what they have requested. Mga naging pasyente, kasama ang mga nahimatay sa prosesyon sa Quiapo, umabot sa mahigit 400 ayon sa Philippine Red Cross. UNTV News and Rescue tumulong sa pagbibigay ng first aid sa mga pasyente. Well-informed yung ating mga responders. Alam nila na kapag may mga ganitong cases, dadalhin nila dito sa field hospitals. Kasi ang iniiwasan natin ay yung mapuno yung mga emergency rooms ng mga Manila hospital. Kaya nilalagay natin sila dito sa field hospital. 3 bus nagkarambola sa EDSA Carousel sa Balintawak, Quezon City. 16 na individual sugatan. Malakas kasi talaga yung impact kasi nga walang tama sa bus na nasa unahan. Dagdag pensyon ng mga miyembro malabo pa sa ngayon sa kabila ng pagtaas ng kontribusyon ayon sa Social Security System. Kulang po talaga. Kaya lang pag ganun po, humihingi na lang ako sa mga anak ko po sis. Binibigyan naman po nila ako awat tulong. Sa ngayon ho, there is no way for us to increase the pension of our 3.6 million members because naka-defined benefit to Drainage system, paglalatag ng aspalto, ilan sa mga construction work na gagawin sa rehabilitasyon ng EDSA na nakatakdang simulan ng DPWH sa Marso. I-improve namin yung drainage. Then, yung mga portion ng mga sira ng mga pavement, concrete pavement, i-reblock namin. Then, ang pinaka-final po doon po is yung asphalt overlay. 3 impeachment complaints na inihain laban kay Vice President Sara Duterte verified na ayon sa House Secretary General. So far naman itong 3, they constitute as verified complaint based on the evaluation of the legal department. At pinsala ng wildfire sa Los Angeles, California, USA, umabot na sa $150 billion. Devastation out there is catastrophic in California. Thousands of houses, schools, businesses burned to the ground. Communities wiped out, lives lost, families forever changed. Mga kasangbahay, bilang bahagi pa rin ng serbisyo publiko ng UNTV, ang radio mobile booth kasama ang Mobile Optical and Dental Clinic ay magtutungo sa Barangay Camacho, Balanga City sa Bataan sa Martes, January 14. Kabilang sa mga serbisyong ipagkakaloob ay ang free medical consultation, dental extraction, optical with free reading glasses at may kasama pang libreng gamot at pagkain. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Santiago 4:11 na nagsasabi, "Huwag kayong mangagsalita ng laban sa isa't isa, mga kapatid. Ang nagsasalita laban sa kapatid o humahatol sa kanyang kapatid ay nagsasalita laban sa kautusan at humahatol sa kautusan. Datapwat kung ikaw ay humahatol sa kautusan, hindi ka na tagatupad ng kautusan, kundi hukom." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan
Sa ngalan ni Kuya Daniel Razon, ako si Rosa Licos. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.